Magandang gabi, Sir Eric. Isa itong kwentong matagal ko nang gustong ibahagi. Isang pangyayaring hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa isip ko. Noong taong 1998 sa isang liblib na baryo sa Capiz, may isang tindera ng talaba na nakilala ng halos buong lugar dahil sa kakaibang ugali at mga pangyayari tuwing gabi. Sa araw ay tahimik lang siya, ngunit sa dilim, tila may ibang buhay na gumigising sa kanya. Ang pangalan niya ay Aling Cora. Mga 49 na taong gulang. Payat, maitim ang balat sa araw at laging may dalang bayong ng talaba na paninda niya sa palengke. Nakatira siya sa dulo ng baryo, sa isang lumang bahay na yari sa kawayan at pawid. Madalas ay nag-iisa lang siya roon. May mga nagsasabing dati raw siyang may asawa pero matagal nang namatay. May ilan ding bulong na hindi talaga siya nabalo, kundi iniwan dahil sa takot ng asawa sa mga kakaibang nangyayari tuwing gabi. Tuwing madaling araw pa lang ay bumababa na si Aling Cora sa ilog para manghuli ng talaba. Walang ibang lumalapit sa lugar na yon dahil sabi ng matatanda, may nilalang daw na nakatira sa ilalim ng tubig. Isang libog na halimaw na kumakain ng laman ng tao, pero tila hindi ito pinapansin ng matanda. Wala siyang takot kahit sa malalim o madulas na batuhan. Lagi niyang sinasabi kapag may nakakarinig na sa tubig daw siya kumukuha ng lakas, pero walang naglalakas loob na magtanong kung anong ibig niyang sabihin doon. Isang gabi sa baryo ng San Roque, biglang kumalat ang balita na may nawala na namang bata. Ang huling nakakita daw dito ay isang matandang nagtitinda ng talaba na nag-aalok sa may kalsada bago magtakip silim. Hindi agad pinaniwalaan ng iba dahil marami namang tindera sa palengke. Pero may isang tricycle driver na nagsabing nakakita siya kay Aling Cora noon, mismong araw na yon. May bitbit na bayong at tila basang-basa ang damit. Ang driver ay si Mang Arturo, kilala sa baryo bilang isa sa mga tapat na nagdadrive ng hating gabi para ihatid ang mga trabahador sa bayan. Nang gabing yon, nasira raw ang tricycle niya malapit sa tulay ng Burlog River, mga 3 kilometro mula sa bahay ni Aling Cora. Habang sinusubukan niyang ayusin ang makina, narinig daw niya ang kaluskos ng paa sa tubig. Akala niya ay hayop lang, pero nang silipin niya, nakita niyang may isang babae na nakayuko, tila kumakain ng hilaw na isda. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang kilalang kulay na damit ni Aling Cora. Ang luma nitong duster na kulay dilaw na may mansya ng putik. Mula noon, unti-unting natakot ang mga taga-baryo. Pero kahit ganoon, hindi pa rin nila kayang akusahan si Aling Cora. Sa araw kasi napakabait niyang tao. Kung sino man ang lumapit para bumili ng talaba, binibigyan pa niya ng dagdag. Madalas pa nga niyang sinasabing ang sikreto ng kanyang masarap na talaba ay ang pinakamalinis na tubig ng ilog. Ngunit isang gabi napatunayan ng ilan na hindi tubig ang dahilan ng lasa ng kanyang paninda. Ang kapatid ni Mang Arturo, si Lina, ay isa ring tindera sa palengke. Madalas ay katabi niya si Aling Cora sa pwesto. Mapapansin daw na kahit anong dami ng bumibili, hindi nauubos ang laman ng bayong ni Aling Cora. Parang laging sariwa, parang laging bagong hango. Minsan nakita niya itong may kinukuha mula sa maliit na sisidlan, mga butil na kulay berde. Mukhang kalamansi pero kakaiba. Ang liwanag ng kulay nito ay tila may sariling kislap. Ipinapahid ni Aling Cora sa mga talaba bago ilako. Nang minsang mapansin yun ni Lina, biglang tinitigan siya ng matanda. Malamig ang mga mata at ngumiti ng kakaiba. Isang ngiting walang kasamang kaluluwa. Kinabukasan, may namatay na aso sa likod ng palengke. Hinintay ng mga tanod kung sinong kukuha ng bangkay para itapon. Pero nang bumalik sila kinabukasan, wala na ito. Wala ring bakas ng dugo o amoy. Doon nagsimulang magsuspetsa ang lahat. Ngunit walang gustong lumapit sa bahay ni Aling Cora, maliban kay Mang Arturo. Nadala ng takot at galit ay pinilit na alamin ang katotohanan. Isang gabi bandang 2:00, pumunta siya sa gilid ng ilog. Mahina ang hangin at tanging liwanag ng buwan ang tumama sa tubig. Habang nagmamasid, na amoy niya ang isang matapang na amoy, parang pinaghalong isda, bulok at dugo. Lumapit siya ng dahan-dahan at doon niya nakita ang hindi niya makakalimutan. Nasa pampang si Aling Cora, nakaluhod at nakabukas ang bayong doon.
May nakalatag na mga piraso ng laman. Hindi mawari kung hayop o tao. May mga bahagi ng balat na tila sariwa pa. Sa tabi nito naroon ang maliit na sisidlan ng kalamansi. Kumikislap pa rin sa dilim. Habang nakatitig siya, nakita niyang piniga ni Aling Cora ang isa sa mga yon at nang tumulo ang katas. Nagbago ang kulay ng balat nito mula sa balat ng isang matanda. Naging kulay rosas. Parang laman ng isda. Doon na pagtanto ni Mang Arturo na yun ang sikreto ng matanda. Isang uri ng mutya. Kundi ordinaryong kalamansi kundi isang bagay na nagbibigay ng kapangyarihan para magtago sa anyo ng tao. Habang lumalalim ang gabi, narinig ni Mang Arturo ang kakaibang tunog. Hindi ungol, hindi ihip ng hangin, kundi parang mahinang kaluskos ng pakpak. Paglingon niya, wala na si Aling Cora. Naiwan lang ang bayong ang kumikislap na kalamansi sa lupa. Lumapit siya pero bago niya ito madampot, bigla niyang naramdaman ng malamig na hininga sa kanyang batok. Napatigil siya ngunit huli na. Sa likod niya naroon si Aling Cora. Nakangiti at ang mga mata ay kulay itim na parang walang hangganan. Doon nagtapos ang unang gabing hindi na siya makabalik sa baryo. Kinabukasan natagpuan ang kanyang tricycle sa gilid ng tulay. Wala na si Mang Arturo. Tanging bakas lang ng dugo at isang kalamansing kulay berde na hindi nalalanta kahit tirik na tirik ang araw. Mula noon walang lumalapit sa bahay ni Aling Cora ngunit gabi-gabi may maririnig pa ring kaluskos mula sa ilog. Kasabay ng malalim na halakhak ng isang babaeng nagtitinda ng talaba. Matapos mawala si Mang Arturo, nag-iba ang tahimik na baryo ng San Roque. Halos bawat gabi may naririnig na kaluskos malapit sa ilog. May halong mahinang halakhak ng babae. Mga aso, kapag lumalalim na ang gabi nagsisipaghiyawan. At ang mga manok ay tila laging nagugulat kahit wala pa sa oras. Naging mailapang mga tao. Bihira nang lumabas ng bahay kapag sumasapit ang alas 7 ng gabi. Si Lina, ang kapatid ni Mang Arturo, ay hindi matahimik. Ilang araw na siyang hindi makatulog mula nang hindi na bumalik ang kapatid niya. Sinubukan niyang tanungin ang ilang tanod at barangay officials pero walang gustong lumapit sa bahay ni Aling Cora. Sinasabi nilang baka raw natangay ng ilog si Mang Arturo. Ngunit si Lina ay kumbinsidong may kinalaman ng tindera ng talaba sa pagkawala ng kapatid niya. Isang gabi habang nasa tapat siya ng bintana, napansin niyang may liwanag sa may dulo ng baryo. Eksaktong direksyon ng bahay ni Aling Cora. Parang apoy na kulay berde. Mahina ngunit kumikislap. Hindi niya mapigilan ang sarili kaya kinaumagahan dinala niya ang pinsan nilang si Mario. Isang binatang mangingisda at nagpasyang puntahan ang bahay ng matanda. Habang papalapit sila, napansin ni Lina ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang ingay ng kuliglig, walang huni ng ibon. Ang hangin ay parang mabigat. May amoy na parang pinaghalong dagat at nabubulok na karne. Ang lupa ay basa kahit walang ulan. Sa may bakuran ng bahay may mga talukap ng tahong at talaba na nagkalat. May ilang bahid ng dugo. Paglapit nila sa harapan ng bahay, napansin ni Mario ang isang sisidlan na nakasabit sa poste. Maliit lang yun, parang bote ng langis. Ngunit sa loob ay may mga piraso ng berde tila kalamansi na kumikislap. Naramdaman ni Mario ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok, kaya't minabuti nilang wag na munang pumasok. Napagkasunduan nilang bumalik kinagabihan dala ang tulong ng isang kilalang albularyo mula sa kabilang baryo, si Ka Apolonio. Si Ka Apolonio ay kilalang tagapaggamot at may kaalaman sa mga engkanto at aswang. Noong marinig niya ang tungkol kay Aling Cora, hindi na siya nagdalawang isip. Ayon sa kanya, may nabanggit na noon ang kanyang yumaong ama tungkol sa isang mutya ng kalamansi na ginagamit ng nilalang na nagtatago sa balat ng tao. Kapag pinisil daw ito, nagiging pananggalang sa mga mata ng tao at nagbibigay ng kapangyarihang magbago ng anyo. Ang mutyang yun ay bihirang makita at tanging mga aswang lang daw ang may kakayahang mag-ingat dito. Kinagabihan nagpunta sina Lina, Mario at Ka Apolonio sa bahay ni Aling Cora. Bitbit ni Ka Apolonio ang kanyang lumang supot na may lamang mga halamang tuyo, asin at langis ng nyug na may dasal. Dahan-dahan silang lumapit mula sa malayo, naririnig nila ang mahinang himig ng isang babae. Tila nag-aawit habang nagbabalat ng talaba. Hindi mawari kung anong wika ngunit mabigat pakinggan. Parang mga salitang hindi sa tao.
Nang marating nila ang harapan ng bahay, sinalubong sila ng amoy na masangsang. Si Ka Apolonio ang unang pumasok, dala ang lampara. Sa loob may mga basang bayong na puno ng kabibe. May ilang piraso ng buto na hindi nila matukoy kung sa hayop o sa tao. Sa sulok may mga mesa kung saan nakalagay ang isang bilao ng talaba, at sa tabi nito ay isang maliit na mangkok na may 3 pirasong kalamansi. Kumikislap, parang buhay. Habang nakatitig si Ka Apolonio, biglang bumukas ang pinto sa likuran. Lumabas si Aling Cora, basa ang buhok, at ang mga mata ay tila hindi kumikislap sa liwanag. Mabagal siyang naglakad papunta sa kanila. Walang salita, walang galit, pero ramdam ni Lina ang matinding kilabot na bumabalot sa hangin. Biglang humawak si Ka Apolonio sa maliit na bote ng langis ng nyog at binasa ang sahig. Kasabay nito ay bumulong siya ng dasal, at doon nagsimulang umingay ang paligid. Umugong ang hangin, nagsilabasa ng mga paniki, at ang lampara ay halos mamatay sa lakas ng ihip ng hangin. Ang mga kalamansi sa mesa ay nagliliwanag ng mas matindi, at unti-unting nagbago ang anyo ni Aling Cora. Ang balat niya ay nagkakulay abo. Ang mga kuko ay humaba at ang ngiti niya ay naglabas ng matutulis na ngipin. Sa takot umatras si Lina at Mario, ngunit hindi sila makalabas dahil parang lumiliit ang paligid. Ang bawat dingding ng bahay ay parang humihinga. Si Ka Apolonio naman ay hindi tumigil sa pagbigkas ng dasal, at sa bawat balitang binibitawan niya, napapaatras si Aling Cora, pero hindi ito sumusuko. Bigla nitong kinuha ang isang piraso ng kumikislap na kalamansi at piniga sa sarili niyang kamay. Ang katas nito ay nagdulot ng kakaibang liwanag, at sa sandaling yun parang naglaho siya sa harapan nila. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng dugo at kaluskos sa bubong. Umalingaw-ngaw ang mga yabag sa itaas, mabigat, parang hayop na may malaking pakpak. Itinaas ni Ka Apolonio ang bote ng langis at sinindihan ito. Nang tumama ang apoy sa kisame, nakita nila ang anino ni Aling Cora, nakasabit sa mga kawayan, nakayuko at nakangiti. Bumaba ito ng dahan-dahan at ang mga mata ay kumikislap na parang dilaw na apoy. Sinubukan ni Ka Apolonio na iwisik ang asin, ngunit bigla siyang natumba. Ang katawan niya ay parang biglang nanghina at ang langis ay natapon sa sahig. Si Mario naman ay napasigaw ng maramdaman ng malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat. Nang lumingon siya, nakatayo na sa tabi niya si Aling Cora. Nakatitig ng malalim at ang muka ay wala ng anyong tao. Hinila siya ni Lina palabas ng bahay habang pinilit ni Ka Apolonio na tumayo. Sa labas tumatakbo sila sa madilim na daan. Ngunit kahit gaano kabilis, naririnig nila ang pakpak na sumusunod sa itaas. Ang tunog ay parang malalaking paniki na may halong huni ng baboy. Pagdating nila sa may ilog, natigil si Ka Apolonio at kumuha ng bato. Binuksan niya ang maliit na sisidlan na dala niya at sa loob ay may puting pulbos. Ibinuhos niya ito sa tubig sabay bigkas ng panalangin. Sa loob ng ilang segundo, nagliwanag ang ilog at lumabas mula sa tubig ang anino ni Aling Cora. Nanginginig, nagngangalit at unti-unting natutunaw ang balat. Ngunit bago pa ito tuluyang mawala, may tumilamsik na patak ng katas ng kalamansi sa kamay ni Lina. Mula noon hindi na muling nakita si Aling Cora, ngunit si Lina ilang araw pagkatapos ng insidenteng yon, nagsimulang magbago. Minsan habang nagtitinda siya ng isda sa palengke, may nakapansin na parang may kakaibang ningning ang mga mata niya. May ilang nagsasabing naamoy nila ang amoy ng dagat sa paligid niya, kahit walang hangin mula sa ilog. At minsan sa huling oras ng gabi may mga nakarinig na tila may babae sa may pangpang ng San Roque. Nag-aawit habang bumabalat ng talaba. At sa bawat awit may kasamang kaluskos ng mga pakpak na nagmumula sa dilim. Pagkaraan ng ilang linggo, matapos ang nangyari sa bahay ni Aling Cora, tahimik ang baryo ng San Roque. Parang walang gustong magsalita tungkol sa gabing yun. Ang mga tao kahit nagkakape sa harap ng tindahan ay tila naging nagmamasid sa paligid, natatakot na baka may biglang lumitaw mula sa dilim. Si Lina matapos ang pangyayari ay hindi na ang dating Lina. Madalas siyang nakaupo sa tapat ng bahay nila, nakatingin lang sa ilog. Halos hindi na rin siya sumasama sa mga kapwa tindera sa palengke. Sabi ng mga kapitbahay parang may dinadala, mabigat na lihim. Minsan ay naririnig nilang bumubulong siya mag-isa habang pinipisilang mga kalamansi na maliit na mangkok.
Napansin ni Mario na palagi ng malamig ang kamay ni Lina. Kahit sa tirik ng araw, ang kutis nito ay tila kumikintab parang laging basa. Kapag hinahawakan siya ng mga tao may kakaibang pakiramdam. Parang nanginginig ang balat pero walang nagtatanong. Alam ng lahat na may nangyari sa ilog at may kapalitang gabing yun. Isang umaga, habang nagtitinda si Lina ng isda sa palengke may lumapit na matandang babae. Hindi nila kilala. Nakaputing bestida at may dalang maliit na bayong na may lamang mga halamang tuyo. Tahimik lang ito habang tinitignan ng paninda ni Lina. Pagkatapos ay nagsalita ng marahan. Maganda ang mga mata mo, iha. Parang dagat sa ilalim ng buwan. Hindi sumagot si Lina. Tumango lang siya pero sa loob-loob niya parang may boses na sumagot sa kanyang isip. Hindi kanya, kundi malamig at pamilyar. Paglingon niya wala na ang matanda. Sa ilalim ng pwesto may naiwan itong maliit na piraso ng kabibe na may ukit na bilog sa gitna. Kulay berde, parang mutya. Kinagabihan hindi makatulog si Lina. Iniikot-ikot niya sa kamay ang kabibe hanggang sa bigla itong lumiwanag. Sa loob ng ilang segundo bumalik sa isip niya ang imahe ng ilog. Ang gabing nakaharap nila si Aling Cora at ang liwanag ng mutyang kalamansi sa gitna ng mga alon. Parang may tinig na nagsasabi sa kanya. Hindi pa tapos. May utang ka. Kinabukasan hindi na nakita si Lina sa palengke. Ang mga tao'y nagsimulang magtanong pero walang makasagot. Si Mario lamang ang nakakaalam ng huling nangyari bago siya nawala. Sabi niya bago mag-umaga narinig niyang bumukas ang pinto ng bahay. Paglabas niya nakita niyang nakatayo si Lina sa may ilog. Walang saplot sa paa. Hawak ang kabibe at nakatingin sa tubig na tila may inaantay. Lumapit siya para tawagin ito pero bago pa siya makalapit biglang lumubog si Lina sa ilog na parang may humila pababa. Sinubukan niyang sumisid pero walang bakas. Ang tubig ay malinaw pero sa ilalim ay parang may aninong kumikilos. Pag-ahon niya may naaninag siyang bagay na lumulutang sa ibabaw. Isang kalamansing kulay berde na hindi nalulunod. Dinala niya ito kay Ka Apolonio na noon ay halos hindi na lumalabas ng bahay. Matanda na ito at mahina. Pero nang makita niya ang kalamansi nanlaki ang mga mata niya. Ayon sa kanya, ang kalamansi ay hindi ordinaryo. Ito raw ay mutyang kumukuha ng kaluluwa. Kapag nagamit ng tao, unti-unti nitong kinukuha ang loob ng pagkatao hanggang tuluyang mawala sa anyong tao. Ang sino mang makatikim ng katas nito kahit isang patak lang ay nagiging bahagi ng sumpa. Pinayuhan niya si Mario na itapon ang kalamansi sa ilalim ng ilog. Sa pinakamalalim na bahagi ng tubig at wag nang babalikan. Ngunit nang sumapit ang gabi, hindi mapakali si Mario. Parang may tinig na kumakaluskos sa paligid. Pamilyar na boses na tinatawag ang pangalan niya. Paglabas niya ng bahay malamig ang hangin at walang tao sa paligid. Ngunit sa tapat ng pinto may isang bayong ng talaba. Mabango at sariwa. Sa ibabaw nito may 3 pirasong kalamansi. Kumikislap. Parehong-pareho sa nakita nila noon sa bahay ni Aling Cora. Kinabukasan hindi rin nakita si Mario. Ang mga kapitbahay ay nagsabi na baka umalis na siya ng baryo dahil sa takot. Ngunit isang linggo matapos yon, may nakakita sa kanya na may tulay ng Banwa River. Basang-basa, walang saplot sa itaas, at hawak ang bayong na may laman pa ring talaba. Hindi siya lumalapit sa tao. Tumatayo lang siya sa gilid ng tulay tuwing gabi. Nakatingin sa tubig at ngumingiti. Simula noon tuwing Biyernes ng gabi may mga nakakarinig ng tunog ng mga kabibe na parang binubuksan sa gitna ng dilim. May halakhak ng babae, mahina ngunit malinaw. Kasunod ng kaluskos ng pakpak na humahaplos sa hangin. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing hindi raw talaga nawala si Aling Cora, na ang sumpa ng mutya ng kalamansi ay hindi napuputol. Nagpapasa ito sa susunod na hahawak at magpapatuloy hanggat may mga ngalakal ng talaba sa tabing ilog ng Kapis. Hanggang ngayon sa may pangpang ng San Roque River, tuwing taglamig at may buwan, may mga nakakakita ng babaeng nakayuko. May bayong sa gilid at nagbabalat ng talaba habang umaawit ng babagal. Sa tabi niya may 3 kalamansing nagliliwanag, parang mata ng halimaw na nag-aabang. At sa bawat awit na yon, may kasabay na mahina, ngunit malinaw na tinig na bumubulong mula sa tubig. Mga salitang parang dasal, ngunit sa dulo may halakhak na malamig na dumadaan sa buong baryo.
Pagkaraan ng ilang buwan muling nanahimik ang baryo ng San Roque. Wala nang nagtitinda ng talaba sa palengke at halos walang lumalapit sa ilog. Ang mga tao ay namumuhay sa takot, lalo na tuwing sumasapit ang gabi. May mga nagsasabing tapos na raw ang lahat pero ang mga nakakatanda ay naniniwalang nagsisimula pa lang ang sumpa. Si Ka Apolonio ay madalas nang nakahiga. Halos hindi na lumalabas ng bahay dahil sa panghihina. Ngunit minsan sa gitna ng gabi, ginising siya ng kakaibang tunog. Parang may kumakaluskos sa labas ng kanyang bintana. Nang silipin niya may nakita siyang babae na nakatalikod. Mahaba ang buhok, basa ang damit at tila may inaayos sa may bayong. Sa tabi nito may liwanag na berde, kumikislap sa ilalim ng buwan. Alam niyang hindi yun ordinaryong babae. Nang akmang tatawag siya ng dasal biglang lumingon ang babae. Si Lina. Ang mga mata nito ay maitim at ang ngiti ay malamig. Dahan-dahan itong lumapit pero bago pa man makapasok sa bahay mabilis na sinindihan ni Ka Apolonio ang lamparang may langis at asin. Nang tumama ang liwanag sa babae bigla itong naglaho. Iniwan ng amoy ng dagat at isang patak ng katas ng kalamansi sa sahig. Simula noon hindi na siya nakatulog ng mahimbing. Araw-araw ay may naririnig siyang tinig sa paligid. Humihingi ng tulong. Mga boses na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Sa tuwing lumalapit siya sa ilog may mga bula sa ibabaw ng tubig at may mahinang awit na tila tinig ni Lina. Nagbabalat ng talaba habang binabanggit ang pangalan ni Aling Cora. Isang hapon habang papalubog ang araw dumating sa baryo ang isang batang lalaki mula sa kalapit na lugar. Nakita siya ng mga residente na may dalang sako ng talaba. Sabi niya may babaeng nagbigay sa kanya sa may tabing ilog at sinabihang ipagbili sa palengke ng San Roque. Nang tanungin kung sino ang babae, sagot niya si Aling Cora daw po. Mabait daw siya. Nang marinig yun halos sabay-sabay na nag-alisa ng mga tao sa paligid. Ipinatawag si Ka Apolonio na agad pumunta dala ang kanyang bote ng langis. Pinagbuksan niya ang sako. Sa loob nito ay mga talabang hindi pa bukas, ngunit sa pagitan ng mga kabibi ay may halong buto ng tao. Maliit, marahil ay buto ng kamay o daliri. Nang hawakan niya ito lumamig ang paligid. Ang mga talaba ay biglang gumalaw at isa-isa nilang nakita na may mga mata sa loob ng kabibi. Parang buhay. Inilagay ni Ka Apolonio ang sako sa gitna ng bakuran at sinindihan ng apoy. Sumirit ang amoy ng nabubulok na laman at sa gitna ng apoy ay lumitaw ang manipis na usok na hugis babae. Sa sandaling yun bumigat ang hangin at may maririnig na halakhak mula sa malayo. Pamilyar na boses ni Aling Cora kasabay ng awit ni Lina. Kinabukasan muling nagbago ang baryo. Ang mga isda sa ilog ay nagsimulang mamatay. Ang tubig ay nagkulay abo at sa ilalim nito ay may kabibing may muka. Sinubukang ipasara ng mga tao ang daanan patungo sa ilog pero tuwing gabi, naririnig nila ang tunog ng mga kabibing. Binubuksan isa-isa, kasabay ng pag-ihip ng malamig na hangin. Minsang gabi may batang babae na nawawala. Anak siya ng isang tindera sa palengke. Huling nakita naglalaro sa gilid ng daan malapit sa tulay ng Borlog River. Nang puntahan ng mga tanod wala na sila roon. Tanging mga kabibing nakalatag sa putikan. Parang tinahak ng bata ang daan papunta sa ilog. Si Ka Apolonio kahit mahina ay pinilit bumangon. Alam niyang bumabalik ang sumpa. Bitbit niya ang huling bote ng langis at isang lumang libro ng dasal na minana pa niya sa ama. Habang papunta sa ilog napansin niyang walang tunog ang paligid. Niihip ng hangin. Paglapit niya may nakita siyang anino ng babae sa pampang. Nakayuko, binubuksan ng mga kabibi at sa bawat bukas may lumalabas na liwanag na berde. Dahan-dahan siyang lumapit nang marinig ng babae ang yapak. Huminto ito sa ginagawa. Nang lumingon muli niyang nakita si Lina. Ngunit sa pagkakataong yun ibang-iba na ang anyo. Maputla ang balat, mahaba ang kuko at ang mga mata ay kumikislap sa dilim. Sa tabi nito nakatayo si Aling Cora. Nakangiti at sa mga kamay nito ay ang mutyang kalamansi. Ang hangin ay bumigat, ang tubig ay umangat hanggang tuhod. Sa bawat pag-usal ni Ka Apolonio ng dasal parang lumalakas ang hangin. Ngunit kasabay nun ay ang pagsigaw ni Lina na parang nagdurusa. Sinubukan niyang abutin si Lina ngunit bigla siyang hinila ni Aling Cora papunta sa gitna ng ilog. Naghiyawan ng mga anino sa paligid. Mga halinghing ng boses na hindi niya maunawaan.
Sa huling sandali itinapon ni Ka Apolonio ang bote ng langis sa gitna ng tubig, kasabay ng huling dasal. Sumabog ang liwanag at naglaho ang lahat. Kinabukasan natagpuan ng mga tao sa Pampang ang katawan ni Ka Apolonio. Nakatihaya at sa kamay niya ay isang tuyong kalamansi. Ang ilog ay tahimik ngunit sa ilalim ng tubig, may mga kabibing bumubuka at nagsasara parang humihinga. Mula noon walang sino mang lumapit muli sa Borlog River. Ngunit kapag sumasapit ang gabi ng Biyernes, may mga nakakakita ng dalawang anino sa Pampang. Isang matandang babae at isang dalagang nakayuko. Nagbabalat ng talaba habang umaawit ng mabagal. Sa tabi nila may tatlong kalamansing nagliliwanag at sa bawat pagliwanag nito may maririnig na tinig mula sa tubig. Mga pangalan ng mga taong matagal nang nawala sa baryo at sa bawat bulong na yon may kasunod na halakhak na malamig. Kumakalat sa buong San Roque hanggang sa muli na namang magdilim ang ilog. Makalipas ang 7 gabi mula nang matagpuan ang bangkay ni Ka Apolonio sa Pampang, muling nabalot ng takot ang baryo ng San Roque. Tahimik ang paligid, pero ramdam ng mga tao na may kakaibang presensyang dumadampi sa bawat gabi, lalo na kapag tumitilaok ang manok sa hindi pangkaraniwang oras. 10:00 ng gabi o minsan ay bago pa sumikat ang araw. Si Mang Ruben, ang tricycle driver na malapit kay Ka Apolonio, ay napilitang magbantay sa ilog. Siya ang inatasan ng mga tanod na magmasid dahil simula nang mamatay ang matanda wala nang gustong lumapit sa Borlog River. Bitbit niya ang lumang lampara ni Ka Apolonio at kutsilyong may ukit ng krus. Pagdating niya sa gilid ng Pampang, napansin niyang tila nag-iba ang anyo ng ilog. Ang tubig ay hindi na kulay abo, kundi berde na parang nilagyan ng langis. May mahinang usok na tumataas mula dito at ang mga kabibe ay nagsisimulang bumuka kahit walang hangin. Tahimik siya, pinakiramdaman ang paligid hanggang sa marinig niya ang tunog ng pagkabiyak ng kabibe. Dahan-dahan siyang lumingon sa may di kalayuan. May babaeng nakaupo sa isang bato. Basa ang buhok, suot ang lumang duster at nakaluhod sa harap ng bayong na puno ng talaba. "Aling Cora?" Mahina niyang tawag. Hindi ito sumagot. Patuloy lang ito sa pagbubukas ng mga kabibe at sa bawat paghiwa may lumalabas na manipis na usok. Lumapit si Mang Ruben, pero nang makita niya ang mukha ng babae, napaatras siya. Maputla ang balat, ang mga mata ay puro puti at sa bibig nito ay nakasabit ang piraso ng laman na parang hilaw na karne. Mabilis nang binunot ang kutsilyo, ngunit bago pa man niya ito maitaas, may malamig na hangin na dumampi sa kanyang batok. Nang lingunin niya, naroon si Lina, nakatayo, basang-basa at sa kamay nito ang mutiyang kalamansi na may liwanag na berde. "Bakit ka bumalik dito?" tanong ni Mang Ruben. Nanginginig ang tinig. Ngumiti lang si Lina. Mabagal, malamig. "Hindi pa tapos, Mang Ruben. Hindi pa nila bayad ang utang nila kay Cora." Bigla siyang hinila ni Aling Cora. Ang mga kuko nito ay mahahaba, parang bakal. Pilit siyang binibitawan ni Mang Ruben pero napakalamig ng kamay ng matanda. Parang bato sa ilalim ng tubig. Nang akmang sasaksakin niya ito, may mga kabibing tumilapon mula sa ilog at dumikit sa kanyang balat. Sa braso, sa leeg, sa muka. Isa-isa itong bumukas at naglabasan ng maliliit na dila na parang sinisipsip ang kanyang dugo. Napasigaw siya pero walang tunog na lumabas. Sa gitna ng sigaw niya nakita niya si Lina na lumulubog sa tubig. Hawak pa rin ang mutya at sa paligid niya ay kumikislap ang daan-daang kabibe na parang mga mata. Nang dumating ang mga tanod kinabukasan, natagpuan nila ang tricycle ni Mang Ruben sa gilid ng daan. Nakabukas ang ilaw. Ang lampara ni Ka Apolonio ay nasa buhangin, ngunit ang katawan ni Mang Ruben ay wala. Sa halip may nakita silang mga bakas ng paa papunta sa ilog at sa dulo ng bakas nakahanay ang 3 kalamansi. Tuyo na, ngunit may marka ng dugo sa ibabaw. Kinagabihan may batang lalaki na dumaan sa palengke. May dalang bayong. Nang tanungin kung kanino galing, sagot niya si Aling Cora po. Pinapabenta niya. Nang silipin ng mga tao, mga talaba nga ang laman. Pero sa ilalim nito ay may pulang panyo na may nakasulat. Hindi pa tapos. Mula noon bawat Biyernes ng gabi may dumadaan sa baryo na tricycle na walang driver. Dahan-dahan lang ang paandar at sa loob nito may nakasabit na bayong ng talaba. Kapag sinilip mo raw may kamay na lalabas mula sa loob. Basa, malamig, amoy dagat. At kapag narinig mo ang awit na mahina,
Talaba, sariwa, mura lang. Huwag ka raw titingin sa ilog. Dahil baka sa sumunod mong paghinga, maramdaman mong may kabibing dumikit sa paa mo kahit malayo ka sa tubig. Sa gabi ng ika-10 araw matapos mawala si Mang Ruben, nagising ang mga tao sa isang malakas na kulog. Umuulan ng malakas at ang ilog ay umapaw hanggang sa gitna ng baryo. Sa tuktok ng tulay, nakita ng mga tao ang dalawang anino. Si Aling Cora at si Lina magkatabi, may hawak na bayong ng talaba at mutyang kalamansi na nagliliwanag sa gitna ng ulan. Ang kanilang mga muka ay walang emosyon at habang papalapit ang baha, narinig ng lahat ang halakhak na yun na minsang narinig ni Ka Apolonio. Mahina sa una pero lumalakas hanggang sa maghalo sa ingay ng ulan at kulog. At sa bawat hampas ng hangin may amoy ng dagat na kumakapit sa mga bahay ng San Roque. Parang paalala na ang sumpa ng ilog ay hindi pa tuluyang natatapos. Mula ng gabing yun na bumaha sa San Roque, halos kalahati ng mga bahay sa tabi ng ilog ay iniwan ng mga tao. May ilan pa ring nagbalik nang tumila ang ulan pero ang katahimikan ng baryo ay hindi na nawala. Ang mga aso ay bihirang tumahol sa gabi at ang mga manok ay tila takot sa dilim. Lumipas ang ilang linggo subalit ang kwento tungkol sa ilog at sa tindera ng talaba ay patuloy na umiikot sa mga bibig ng matatanda. Ayon sa iba, tuwing may bagong lipat sa baryo, laging may babaeng bumabati sa kanila sa umaga. May dalang bayong ng talaba at kalamansi. Magalang daw, mabango at may ngiting magaan, ngunit pagsapit ng gabi, kapag tinamaan ng ilaw mula sa poste, makikita mong sa halip na anino, tubig at kabibi ang nasa paanan nito. Isang gabi ng Agosto habang nag-aayos si Mang Temyong ng kanyang lambat sa may pampang, may narinig siyang mga yabag. Akala niya ay mga batang naglalaro pero nang lumingon siya, may babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng tulay. Basa ang buhok at sa kanyang kamay ay may dalang mutyang kalamansi na kumikislap sa dilim. Hindi siya kumibo. Ang hangin ay malamig at may amoy alat, ngunit may kakaibang halimuyak ng bulok na isda. Nang tumingin siya muli, wala na ang babae, ngunit ang ilog ay parang umuusok. Sa ilalim ng tulay may maririnig na tila pag-ungol ng hayop. Mabagal at mabigat. Kinabukasan natagpuan si Mang Temyong sa may tabing dagat. Nakatihaya, mga mata ay nakadilat sa kalangitan. Sa kanyang dibdib may 3 pirasong kalamansi na tinuhog ng kawayan. Sa kanyang bibig nakasuksok ang kabibe. At sa palad niya ay mahigpit na nakapulupot ang tali ng lambat. Mula noon wala nang lumalapit sa ilog ng mag-isa. Ang mga mangingisda ay lumalayo ng ilang kilometro bago manghuli. Ang palengke naman ay halos mawalan ng bumibili ng talaba. Kahit sariwa, kahit mura, walang gustong magdala sa bahay. Sa gitna ng baryo sa isang bakanting lote na dating tindahan, may mga batang naglalaro. Isang hapon habang nagtatago sila, nakita ng isa ang lumang mesa na may basag na timba. Sa tabi nito ay may bayong na tinakpan ng tela. Nang alisin ng bata ang tela, bumungad ang mga kabibing kulay itim at isang maliit na bote na may nakalagay na label, Kalamansi Extract. Napaatras ang mga bata at bago pa sila makatakbo, napansin nila ang aninong nakatayo sa likod ng puno ng saging. Babae, payat at basa ang buhok. Dahan-dahan itong tumalikod at sa pagitan ng mga dahon nakita nila ang maputlang mukha ni Aling Cora. Sa mata nito kumikislap ang berde at sa labi ay bakas ng ngiti na malamig at walang kaluluwa. Mula noon gabi-gabing maririnig sa baryo ang tila paglalako. Talaba, sariwa at mura lang. Mahina sa una pero habang tumatagal ay lumalakas. Parang galing sa ilalim ng lupa o sa gitna ng tubig. At kapag dumaan ang hangin mula sa ilog, dala nito ang amoy ng alat, bulok na isda at kalamansi. Sa tuwing papatak ang ulan may ilang kabibe na maririnig na nagkakabasagan sa semento. Kahit walang tao, kahit sarado ang mga bahay. Sa huling pagkakataon na nakita si Lina, sinabi ng ilan na may babaeng nakasakay sa tricycle ni Mang Ruben na umaandar mag-isa tuwing madaling araw. Sa loob ng sidecar ay may bayong at mula roon ay lumalabas ang mga patak ng tubig na parang galing dagat. Kapag lumingon ka raw makikita mong si Lina yon. Nakatingin lang, walang ngiti. Hawak pa rin ang mutyang kalamansi na ngayon ay kulay itim na. Nang sumapit ang undas ng taong yon, may isang matandang babae mula sa kabilang bayan na dumalaw sa sementeryo ng San Roque. Ayon sa kanya, pinsan daw siya ni Cora at gusto niyang dalawin ng puntod.
Pero nang tanungin siya ng mga tao, sinabi nilang wala si Aling Cora sa listahan ng mga nakalibing doon. Wala ring nakakaalala kung kailan siya namatay o kung saan siya inilibing. Tahimik lang ang matanda. Pagkatapos ay iniwan niya sa may gilid ng sementeryo ang isang bayong ng talaba at 3 kalamansi. Sa pag-alis niya, nakita ng mga tao na sa ilalim ng kanyang damit ang balat ng kanyang binti at parang kaliskis. Mula noon, tinawag ng mga taga San Roque ang ilog na ilog ng kalamansi. Walang lumalangoy, walang naglalako ng talaba at walang gustong manirahan sa paligid. Ngunit tuwing hating gabi kapag tumatama ang buwan sa tubig, may makikitang 2 anino na nakatayo sa pampang. Si Lina at si Aling Cora. Tahimik, magkatabi at sa kamay nila ay ang mutiyang kalamansi na muling nagliliwanag sa dilim. At mula sa ilog, maririnig ang paghalakhak na minsan nang naghatid ng takot sa buong baryo. Mabagal, humahalo sa hampas ng alon, hanggang sa tuluyan lamunin ng katahimikan ng gabi.